Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Biyernes. Biyernes na at sumikat ng araw. Ako po si Karen para po dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At ako naman po, si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tunay nga pong maganda, Tito Shirley, dahil painit na naman po ang araw at gayon din po ang ating magiging talakayan at kwentuhan sa araw na to. Muli po si Sister Tess David, ang iyong kakwentuhan sa ere. At ito naman po ang inyong kakwentuhan din, si Among Jean, ang rektor ng Metropolitan Cathedral. Bigla ako nagpakilala. Ang tagal-tagal ko nang di naririnig yung Tawag dyan, puyat, no? Nagsisimulan. nararamdaman na. Nakakatatlong araw na tayo sa simbang gabi. Iba talaga kasi pag masipag ka, no? Talaga po. Kahapon Ganyan talaga. gwapo. Ayun, masipag. Bukas wala tayo. Rest day. Pero bago tayo mag-start mga sisters, gusto ko lang batiin ang mga taga Manibog Porac, lalo na sa parokya ng San Ignacio de Loyola, kay Father Gabby Torres, si Ate Nona Tolentino. Manatili kayong nakatutok dito sa ating programa sa tanghaling ito. Maligaya pong pagkikinig sa inyong lahat yan. Tingnan mo, kala ko piyesta, no? July pa po. July 31st, July. fiesta ng San Ignacio de Loyola Parish. Si Father Gabby Torres. Opo. Yan. Among, nakakatuwa naman yung ating pangyayari ngayong araw, no? Sumikat yung araw, pero yung mga pare, sumisikat lalo. Akala ko, unti-unti na sila. Ay, hindi pa. Hindi pa kumakalahati, no? Huwag muna. Huwag muna nga. Dapat may sad-sad le, Nakatatlo pa lang. Red Bull ang kailangan nila. Siyam lang aldo rin. Pwera pa yung kapiestan. Nakakatatlong araw na tayo. Dapat yata gatas ng damulag yung papadala karela eh. O kaya gatas tupa. Gatas tupa, amo. Uy, masarap yung pecorino. Tawag doon sa Italia. Madalang lang yung tupa. Cheese ng galing sa tupa, ang tawag doon ay pecorino. Sarap yata ng Sister Karen. Oo. Amang, kailangan na ba ninyo yun? Ang ano? Ng pecorino. Pecorino. Energy. Oh, yes. Naalala ko, sarap no sa umaga, no? Tapos may olive oil. Meron kaya tayong makukuhang pecorino? Meron sa SNR. Ayun naman malay. Hindi tayo Oy, pinabayaran. nga pala, no? Para maging malinaw Kung lang. kayo nagpupunta doon, no? Kung saan tayo makakakuha. Meron din sa SM, ha? Ayun naman pala. Dinagdagan talaga. Ay, nako. Naging dalawa. Malay natin, baka mamaya lang among meron na tayong mga... May magpadala dyan. Yes, mga donors, sponsors. Yung sa kambing naman, ang tawag, feta. Feta cheese. Feta Ay, cheese. masarap Feta din yun. cheese. Masarap ang keso. Nakababad yun. Oo. Sanay tayo kasi sa gatas ng kalabaw, ay gatas ng baka, ang cheese na alam natin marami. Pero Opo. masarap yun. No? Umabot na naman tayo sa pagkain. Pagkain, oo. Kasi, Wala si Among Joel, yung promotor niyan, di ba? ay, Yung ganun ba? makipasaris, tumpis sabihan yung pamangan. Pero, kanino ba magmamana yung vice rector? Siyempre, sa ama. Sa tatay niya. Pag simbambengi talaga, laging naaalala yan, yung mga pagkain. puto Nakakanin. bumbong. Kakanin talaga. Bibingka, tamales. Yan, no? Kagabi, Sarap. naglalakad po ako sa tapat ng cathedral. Mga late na yun eh. Past 9. Hindi lang pala bibingka. Talagang may karihan. Yung mga Meron. sa mesa. Hanggang gabi yan. Kagabing umuwi kami dahil, ano ba ginawa namin kagabi? Ay, kumain pala kami sa labas. O, kita mo? Nag-break. Nagsisimbang gabi namin. We wanted light dinner. So, lumabas kami. Pauwi kami. Halos di kami makapasok doon sa gate ng cathedral eh. May mesa po sa tapat. May mga mesa. Bagong gabi pa lang Kakainan dyan, among. Ang Yes. dami na pong nagtitinda sa tapat nyo. Pero interesting 6 o'clock yun. Ngayon lang yan. Nagsimula lang yan before simbang gabi. 6 Yung to 6. 15 ng gabi. Before hindi ganun eh. Hindi
nandun lang sa tabi ng palengke, tsaka ilang mesa lang yan. Aba, ngayon, fiesta atmosphere. Dapat naman, no? Ayun. Talagang ramdam natin yung pagdating ng Pasko. Oo, tsaka yung mga tao, nakalabas lahat. Oo. Ang saya, Yeah, parang- ang saya sa Sa tapat ng sa tapat katedral. ni Among, no? Oo. Buhay na buhay ang Pasko diyan. Ay, nako, sa madaling araw nga, maririnig mo pa yung nag-aaway eh. Ala, Talagang may kasamang away. Kasama ng you will teng-teng. hear yung mga beep words, no? Talaga, madaling araw yan, ha? Nakakatuwa naman yung masaya. Hindi nakakatuwa yung nag-aaway, ha? Pero Ay, hindi yun. yung Hindi masaya, kasi may sinasalubong, yung atinpiyad dyan eh. Mm-mm. Sabi nga natin, Among, di ba? Advent pa rin, may hinihintay tayo. Pero nararamdaman na natin, napapasok na, ayan na, Yes, ayan na, of malapit course. na. Isa yan naman sa mga hinihintay natin, mga temporal celebrations, which is the celebration of Christmas. Temporal dahil pinagpipistahan natin sa kasalukuyan, no? Opo. At Yung saka, kapistahan ng Pasko. opo, although may hinihintay tayo, naghihintay tayo, inunahan tayo ni Bagyong Nona. So, Yun nga lang. yun nga nakakaawa. Yung Pero mga nadatnan. palabas na. Alam ko mamaya, out na yan eh. Kaya lang yung effect Yung ng effect. kanyang Ay, iniwan, huwag kang mag-alala. diba? Pag 24 ng gabi naman siguro. Mm. So, I We hope and pray. Oo. Pati yung mga ka-archdiocese natin, no? Yung nasa Apalit, Candaba, Arayat. Arayat. San Luis Makabebe, din San yata. Luis. San Luis. Medyo tumataas ang tubig. Yung dating binugbog ng tubig Oh, dati yan na sa naman na. Bagyo, no? Nagpakawala yata kasi ng Ay, opo. tubig ang mga Sa dam. Opo. ano ba ito? Ang Angat Angat Dam. Dam. Opo. Pwera pa po yung bumababa galing Nueva Ecija. Right. Kasi Oo, kahit hindi isa pa magbukas dyan. ng dam, galing doon. Kaya nga nung nandito si Bishop Bobet nung October, biniro ko nga, Mm-mm. Bishop, pinapunta naman ninyo sa amin yung tubig. Ano ba yan? Hinahabol tayo ng tubig. Oo nga. Sa ating mga listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan, mag-text lamang po tayo sa numbers na ito. Opo, sa Smart 0918-351-8282. Sa Globe 0917-363-3738. At sa Sun 0923-231-4124. Text po kayo. I-text lamang po ninyo kung may nais kayong ikwento. Kayo, yung mga nasa malapit sa Pampanga River, i-text naman po ninyo kung okay pa kayo dyan o may kailangan kayo. Kailangan ng ayudo. O Ayuda. ayuda. Ayun. O kung kailangan ng kung ano man. O pagdadasal namin kayo. Opo. Sige. Mas Text kailangan lamang po habang tayo'y nakikinig sa isang magandang tugtugin. Sa simulang isinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Gabay ng iyong bayang tinirang, ang pag-asa sa iyong Mesiya. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya. Nasa atin ang Diyos nuwina. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Isinilang siya ni Maria, Birheng tanging hiyas ng Judea, at Jesus ang pangalang binigay sa Kanya. Aming Diyos ay tagapag
At sa puso aming kamay tigisin. Sa pag-ibig na di mamaling. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Nahuli po kaming dumadaldal. Kaya nahuli ng paso. Ang ganda kasi ng yung pinatugtog, no? Halina Jesus. So, paano natin ma-fill in ang ating pagtanggap kay Jesus, Among Jean? Madaming paraan. Tulad po, Halimbawa ngayon, puyat ako, hindi ko makapag-isip. Sabi ko na eh. Lumulutang sa ere isip. Pag si Among hindi sumasagot, nabawasan yung daldal, may something is up. Something Hindi, is down. kasi- Energy level. Right, kasi Oo, no? kasi kayo hindi pare eh. Oo nga. Oo nga po. Salamat sa Diyos. hindi tayo isa sa kanila. Sa panahong ganito, tulad ng mga simbang gabi, it is even in fact quite strange, no? For other priests na may ibang parish priest, ibig sabihin, na may Opo. nagagawa pa nilang mga ibang bagay. No? Sa akin nga, first time ko ito, no? All of a sudden, nagsisimbang gabi ako, tapos meron akong 12 o'clock radio commitment. Kakaiba ka, Among. Oo, kasi Isalit si Jen. kami nga ni dalawa ni Among Joel, nagkikindatan na lang. Hindi na nakakapag-usap. At least may kindatan pa rin. Kaysa naman sa isnaban ang father and son. Pwede yun kapag puyat ka, di ba? Talaga. Yes. Pero Posible Among, talaga. yun yung maganda eh, yung commitment. So, at Yes, sa of ating course. mga hindi pare, na salamat sa Diyos. Kasi hindi tayo pare. Di ba dapat may commitment din po yung mga nagsisimba kapag simbang gabi? Hindi yung convenience lang yung pinag-uusapan. Oo, kasi well, may pagkakaiba, no? Bigyan ko kayo halimbawa. Kayo, you can regulate your schedule. Yes, po. Maski kami din naman, pero iba yung dating eh. Halimbawa, kayo ngayon, you look fresh, no? Tingnan mo kayo, nagpupuyat, maski but may time kayong matulog. Kaming pare, matutulog ka na lang, o kanina, halimbawa, katatapos lang Mang may nagpapalanya ho, pwede ho ba kayo pumunta? Hindi niyo hawak yung oras niya na takbo pag ka doon, ganito. no? Tapos yung mga kasal, din mo rin lang may nagpapakasal. May kasal pa ako mamayang 3:30. Parang gusto kong manood, titingnan ko kung tama yung baka may Monitor natin si Among. Ako, ninenervyos nga ako. Baka kung ano yung masabi ko mamaya doon sa kinakasal ko. Among may gloria po ba yung kasal? Pag-Advent? Pwede, pero kung akong tatanungin, hindi ko papapag-gloria. Dapat pala, Tanto, may oo. katabi si Among para pag medyo dinado na ng Kasi antok. diba, May bell na maliit. Hindi ako umuupo, no? Yung nakakatulog ako sa readings. Dahil doon ka nakaupo eh. Pag Gloria, hindi ka pwede, dahil nakatayo kami. Opo. Hindi kami umuupo pag sa Singing of the Gloria. tinanong ko yan kasi yung sabi ni Among kahapon, di ba? Dapat walang gloria, bigla siyang napag-gloria. Yung hindi ko kinwento kahapon, si Satch na taranta. Nung nag-gloria daw si Among, binuksan niya yung libro. Ha? Anong misa yung ngayon? Tama ba yung mga kanta ko? So, may ripple effect. Pala. Totoo yun, ano?
Kaya the most exciting thing naman kasi, dahil especially itong araw na ito itong mga araw na ito, dahil kakaibang celebrations ang nangyayari. Kaya sinasabihan ko nga, no, yung character ng mga masses ngayon, yung spirit, yung mga songs, tapos yung oras, no? Obviously talagang ibang-iba. Kaya naman iba din yung pakiramdam mo. Maski pagod ka, maski nakakapuyat, but it keeps you up on your feet, no, dahil it is within Advent pa din, dahil may isang importanteng araw kang pinaghahandaan. Buti nga po sa inyo, Among, hindi kayo namamalat o hindi kayo, tawag dito, yung sinisipon na, na mamaos. Ay, kasi kinokontrol ko yung, alam mo naman kami mga baritone, no? Inaalagaan namin yung mga boses na. Among dong. Ilang beses ako napiyok. Napiyok. Ay, nako. Uy, kahirap niya, no? Pag pinaghahandaan mo yan, no? But despite that, syempre, there are human factors, no? Hindi ko gina-justify ang sarili ko, but sabi ko nga kay Sats, kagabi practice ako ng practice dun sa prefasyo. Sinusunod ko yung nota. Bakit pagdating kanina biglang nag-iba? Sabi naman ni Sats, kayo ho umaawit eh. Hala, siyempre, may control dun. Oo nga sabagay, naman. Among di na yun masyado mapapansin kung 3 nota lang naman yung flat o kaya sharp. May text tayo dito, Among. Good PM, Sister Tess. Pakigreet naman kay Among Gabi, Nona, and Sister Rose. At kay Among G, natamaan ako sa homily niya kanina. Aba. From Tita Vanessa Olalia. Si Tita Vane, yung may beauty parlor. Hello, Tita Vane. Happy Oy. listening. So, ibig sabihin, So, hindi hindi naman flat ako yung- ng bato kanina. Tignan mo. Talagang hindi lang avid listener yan si Tita Vane Among, kundi avid fan mo yan. Okay, nako, may pag-asa tinamaan ng daw siya. mapapakulayan ko ng buhok ko na. Ay nako, Tita Vane, Ano yung kaya buhok ni yun? Hapong Eugene, konting-konti lang ang magagamit 50% mong discount. tinta. 50 lang, tita. Libre na lang. Pasko naman. Yung mga tira-tirang pangkulay. Ang hirap yata ang kulayan ng buhok ni Among. Titigil na ako yung katabi ni Among eh. Buti malayo ko sa kanya. Pahahabain ko muna. Siyempre. But yung sabi ko kanina, dapat 'di ba yung mga nagsisimba, Among, may commitment din kasi pinag-uusapan natin yung mga simbang gabi kahit saan na lang meron eh. Oo. Ay, alam mo, speaking of commitment talaga, hindi lang naman ang mga pare, no? I think this is what we should look at, no? Ang medyo very challenging ang mga simbang gabi. But you look at the people behind the scene ng inyong sinisimbahan, no? And then realize na yung paghahanda din nilang ginagawa. Hindi ko sinasabi dahil isa ako dun sa mga naghahanda. Yung mga pare, yung koro, yung mga, maski mismo yung mga collectors mo, yung mga ushers, yung mga LECCOM, yung mga EMDC, ang agang gigising yan. Opo. Kung bagong gabi naman, mapupuyat din sila, no, sa bagong gabi. And yun ang commitment nila. Yung sinabi mo naman ngayon, yung mga nagsisimba, ano naman yung commitment din nila para maging kaya nga dapat pala sila ay committed din doon sa pagsisimba, no? Kasi una, maraming levels eh. Una, yung mga nagsisimba individually, kung minsan ginagawa lang nila yun out of tradition. Hindi totoong pagsisimba yung nangyayari. Kaya nga, di ba, may tinatawag silang cultural Catholics. Ano po yung mga yun? Ginagawa nila yung mga outward signs, di ba? Nagsisimba, kung minsan nakikipag-novena pa, pero hindi tagos. So, they do it out of tradition na. Kung minsan Kaugalian. habit, oo. Habit. Oo. At saka sorry to say, yung lumilitaw lang pag nagsisimbang madaling araw, yung mga hindi naman talaga nating nakikita nagsisimba, kahit man during Sunday masses po. Ayun, oo. No? Yun nga. Iba Diba? kasi yung Kasi nagiging anting-anting. yung paniwala, meron isang, well, maybe because it's such really a special day, no? Attractive sa kanila ang Pasko, hindi attractive yung ibang araw. But then, come to think of it, ako naman, on the one hand, ipinapasalamat ko pa din, no?
well, at least nagsisimba tuwing Pasko, no? Yun na lang ang sasabihin ko. Although pabiro, maski saan lahat mga parokya, dito nga lang sa katedral, hindi ko pa nagawa eh. Kasi hindi ako ang nagbubukas ng simbang gabi. Ang arsobispo. Pero dun sa mga ibang parokya, doon ako nagpapakilala. Pag unang simbang gabi. Ako po ang inyong parish priest. Ikalamang taon ko na ngayong parish priest. Kasi may mga bagong nagsisimba pa din. Na hindi dating nagsisimba dyan. Ay, kung kanina nakita mo sa patio, ang daming teenager, nandoon lang. Oo. Yun nga, yung Yan makakalungkot. Hindi ba sa side ng Right. simbahan? Maraming nandun sa bata. parking. Hindi, Oo, dami. yung teenagers, yes, mga kabata. Nakabihis yan, ha? Opo, Ito. todo bihis talaga. Naka-shoes pa. Pero wala sa loob. Hindi nagsisimba. Maybe dahil nahihiyang pumasok dahil makisaksakan la pakarengking kilob na eh. Although may mga speakers naman na malalakas labas. doon sa labas. Pero among, di ba, yan yung binibilin na sa atin ni Cardinal Tagle ba mismo o yung mga, basta CBCP naglabas ng statement o ano daw, simbang gabi is worship, it's not courtship. Ayan, Yes. sinabi na ni Among G nung isang Totoo araw. yun. Ako na naman tayo sa Totoo. courtship. Sabi ko nga, kayong mga kabataan at maski hindi tantong kabataan, no, wag niyong gawing excuse ang simbang gabi upang gawin ninyo lang yung gusto niyong gawin normally na hindi na hindi niyo magagawa. Mga dating, mga gimmick, sasabi, magsisimbang gabi po kami. Pero sa totoo, andun lang nakikipagyugyugan dun sa isang bahay, no? Amang may tanong dito, magandang tanghali po. May napansin lang po ako sa simbang gabi. Sa offertory po ay ang arrangement nila ay candles, tas siguro pagkatapos offerers, pagkatapos banners, hindi ko alam kung anong banners ito. Tapos offerers ulit, tapos flowers, tapos wine and water. Advice po ba ito sa setup na ito? Thank you po. Banners, sabi niya. Baka banner ng mga mandated organizations. Oh, from 227 to ito eh. Okay. Strictly speaking po, sa yung portion, actually hindi na tinatawag na offertory. No, hindi talaga dapat tawaging offertory yung portion na yan. Sa English, sa the official liturgical instruction, ang tawag po ay preparation of the gifts. So, part ng preparation na yun ay dadalhin yung gifts coming from the people. Strictly speaking, yung gift that are mentioned there are first and foremost the bread and the wine. Hindi po water. Actually, the water should be just at the... Opo. Hindi yun kasama Bread sa and mga wine. na-offer. Ang dinadala po talaga is ang tinapay at alak. Yung kasi ang ino-offer talaga. And those are the things that are offered back to God, to us by God later, na magiging katawan at dugo ni Kristo. All others are parang participatory offerings. Kaya the dignity of the presentation ay yung pinaka-final talaga, ang bread and the wine. Yung ibang offerings like, yan, tulad sa cathedral, may lamak, no? May, pwede. At yung iba pang mga bagay na binibigay for the support of the church and for charity, pwede. Kaya doon may after the candles, no, yung kaayusan, may i-accompany kasi ng mga servers with candles. Kung minsan kasi nangyayari, nakakaroon ng duplicity, dumadami yun, ano. Pero the candle bearers, tapos kung may offering ng mga in-kind, mauna. Then yung may mga nag-o-offer, nandun na yung offerers ng mga financial contributions for the church. Pinakahuli parati yung bread and wine. Pero dito sa texter po natin, and flowers pwede rin, no? Ang gusto ko lang pong anong banners na kasama. Hindi ko alam siguro kung may mga mandated organizations ba? O baka siguro parang processional banners, no? Kasi may mga ostentatious way of doing the offering para malaman. May mga parishes na yung mga nag-o-offer are coming from the CWL, so magdadala sila ng banner. But alam mo na, naka-uniforme naman ng mga CWL eh. Hindi mo naman pagkakamalan ng mga Legion of Mary, no? Among, kung kunwari po ganun yung sinasabi ninyo, ostentatious, hindi ba nagiging distraction?
yun medyo counting, that's why you need some, maski ako I'm always watchful sa ganyan kung magiging, but then what can you do kung halimbawa out of generosity ang mga tao gusto talagang i-offer, you have to accommodate them, no? Ibibigay nila dito nga sa atin sa Pilipinas, talagang nangyayari yan which I never see in other countries. No? Dito nga gustong sumasali ng mga tao, sana for the right reason. Yun nga lang kung minsan may mga, alam may dala ng kandila yung servers, then may kandila pa din yung siguro adjustment na lang ang kaunti yan, no? Pero ang totoo po, ang ino-offer is bread and wine. So, kumbaga, yun po yung hindi lang wine. Kailangan yung bread is also offered. No? Karamihan naman ganun yung yung May, ino-offer, yes, yung bread and wine po talaga. May practice pa yung chalice sinasama. Kaya nga dyan nagkakadisgrasyahan yung mga chalices ng mga kasi nahuhulog. Di naman nila, remember, the faithful, you do not know how to hold the chalice when it is naka-veil yan o nakabihis yan. Madulas yan Opo. If you don't tell people how to hold them, they just hold them like this, mahuhulog kaya madalas may nahuhulog dyan But, because they're not supposed to be offered ang chalice. Ang chalice has to be there kasi vessel yun na gagamitin ng pare. What is to be offered is just the bread and wine. Yung iba, may chalice, may magdadala ng tubig. Siguro, parang yung mga cruets ko. Para padadami. Pandagdag na lang. Pandagdag. Yun po daw banners ng organization sa barangay. Ino-offer nila. Parang identification siguro. Kasi Siguro. after that banners, may offerers So, let's say, kung anong barangay ka, doon ka sa likod ng banner mo. Parang ganon siguro. ng parang banner. imposition ng palyum ni Apo. Pero yun ay hindi kasama talaga. Para bang siguro identification mark lang. Tatabi, hindi naman kukunin yun ng pare, no? Tapos yun. Opo. Yung isa pang gustong itanong sana. Oo nga. Hindi. Well, bagong yan. Medyo bago pero ewan ko lang kung hindi. Siguro one is to let us make them participate. Lalo na siguro kung minsan may mga parokyang are constricted kasi ito pang isa pag ginawang sponsorship ang misa. Ayun. Okay? Ako parati kong sinasabi, there is no other sponsor in the Mass than God Himself. O at most ang pare. Dahil pag ayoko magmisa, agyang numano ko pa, ko may kamisa. Aray. Right. No, totoo yun. Kaya, ito kasing difficulty, nabuksan din na natin to. Pag pinasponsor mo kasi yung misa, parang doon nagkakaroon ng kekamiyeng misang alas 10. Oy, manibat king ibat, ing pamilyaming papamisang sponsor, king misang aldoning Pasko. Nagiging hindi na pa pwedeng kako yung iba. And that is the wrong thing kasi pag pina-sponsor mo ang misa, there is no such thing. There should not be. So, at the end of the day, parish priest pa rin po yung responsible sa dapat bagay kasi na ganyan. Kaya, siguro, dami nating sponsors kasi. 10. Sige, bigay mo sa kanya yung bulaklak. 3 pala yung, bigay mo yung dahon ng bulaklak doon sa isa. Yung isa yung bulaklak mismo. Yung isa, bigay mo yung tinik ng rosas, sa kanya mo pa-offer. Kaya kung mahaba yung linya, kasi ang dami nung kinumbida nila, no? It's time to really, no? Yung may ang mga liturgies natin, they talk about liturgical abuses pag mga ganyan. Nakaka-tempt ang Pasko, kasi ang dami niyan. Oo nga po. But the thing there, I think the one that should be corrected yung sponsor ng misa. Kasi maski theologically, sponsor ng misa. Parang control po ng isang family kasi. Kasi halimbawa, ginagawa. And then pag dumating ang bagong pare, hindi sa kanila nabigay yun. Magko-complain. Isa pa yun. Nagagalit siya. Kumbaga, iiba yung talagang ang tawag dito, yung essence ng pagmimisa po ng parish priest. Kaya kami yung misa ngayon Instead of community. Offer nila dahil sila daw yung but
offering comes from the people. Oo nga. At saka dapat isang community yung makikita. Representatives lang ng community yung nag-o-offer eh. Hindi yung mga Kaya- bural-bural lang salo. Kaya ako pag sinabi ko yung nag-o-offer. there are many ways naman of mga financial schemes sa parokya, no? Sinasabihin ko yung mga parishioners ko noon, huwag kayong paano tuking misa. Sister, ikanan kayong misa ko. 3,000 na eh. Aha. Kasi yung sa totoo lang, dapat kung ano yung ibinigay para sa misa, mapupunta sa celebrant yun. Nako kung 10 yun, di 30,000, 3,000 bawat isa. Hindi mo naman bibigay yung 30,000 doon sa kinumbida mong magmimisa. At saka No? parang Nagiging ano yun, commercial. very awkward. I-assign mo sa isang tao na ganito yung amount. Para nagiging obligasyon pa ng tao yung ganong klaseng Doon amount. na yung kasi internal na yung sa amin sana sa diocese. But it happens, no? Opo. Kaya So- naapektuhan pati yung mga practices natin. No? Naku, Kaya among, nga. ibig sabihin, nung huli tayong mag-discuss tungkol dito sa liturgical abuses, yung pinupunto natin yung nangyayari sa altar eh. So, pari tsaka altar servers yung medyo may issue. So, ngayon pala, pati sa ating mga regular mass goers Mass goers. lamang na hindi naman nagsaserve, lalong hindi nagmimisa, may abuse din pala. We need to, alam mo, maski kaming mga sa pamunuan ng simbahan, no? Sa aming mga pare, this has to be something na ma-regulate din namin and then make it clear to people, no? Yung mga yung abuloy, abuloy ang tawag, it is ay abuloy sa misa. Voluntary. Oo. Voluntary. Okay, napakatinik na medyo kuwan ng counting question ito, no? Halimbawa, nung pag sa katedral, tinanong ako, among magkano po yung misa? Ikaw na pare, anong sasagot mo? Walang presyo. Hindi appropriate yung Ako yung sinasabi ko, question. priceless po yan. Eh bakit po may presyo? Excuse me, hindi po yan ang presyo ng misa. Let us correct it. Yung ibinibigay ninyo, yun ay parang tugon ninyo ng tulong para sa amin. Kaya sabi ko, let's not talk about the price. You can join the mass, you can pray with us, you can ask us to pray for you, without us naming, without having to name a price, no, or to give something. In fact, kung ano yung ikinagagalak at kinatutuwa ng puso mo, yun ang magandang setup, no? Ibigay. Kasi sabi ko nga, may maglilimos o wala, o may atinmang, may stipend o wala, I will celebrate the mass. Kaya nga po nagiging wrong connotation eh. Ay, nabibili pala yung misa ngayon. Right. Diba? Ay, Kaya, nakakalungkot naman pag it ganun. takes quite siguro time to reform this, no? Magmula, of course, bago umabot sa inyong mga faithful, it has also to start sa aming leaders, sa amin, sa mga sa simbahan. Yung pinag-uusapan natin yan, it happens the whole year round, pero magiging matingkad ngayong simbang gabi kasi tuloy-tuloy eh. Yung mga misa, of course, aside from your regular mass for the day, may dagdag pa na isa o dalawa sa simbahan mismo. Iba pa yung sa mga baryo. Yung mga baryo, di ba, tuwing Sundays or anticipated Saturday masses lang. Aba, ngayon, excited ang lahat kasi araw-araw bukas. So, yung sinasabi po ni Among Jean na mga abuses, kung dati may 3%, naku, ngayon nagiging 5 or 10% pa siguro. Kaya ang hirap lalo na isa pang bagay na medyo napaka hirap ng kaunti pag hindi mo binuksan ng pag-iisip ng mga tao, yung basahan ng mga sponsors, no? Opo. Lalo na pag fiesta, novena. Kung yung lahat ng hiningan nila ng tulong ay 200 sa isang misa, para bang nagiging obligasyon nila ngayon na basahin yung pangalan. Tsaka pagkikinggan po talaga. Hihintayin po nilang basahin o marinig yung pangalan ng nag-donate. Pag hindi narinig, Naku, Pupuntahan malaking issue yan Kahit sa hindi pa inyo. tapos yung misa. My goodness. Oo. Sa Talaga, katedral totoo yun. Talagang pupuntahan ka. kasi yun nga, no, yung pang natanim sa isip nila ay nagbabayad kami. Yun nga. It's a sad thing, no? But kaya kami, sabi ko, humanap ka ng paraan. Tell people it is not way of paying you because nobody can pay you. Although you deserve something, but you deserve their support and charity, but the mass that is not
Siguro po among posible naman pong i-orient or i-catechize po yung mga congregations, yung mga mass goers natin para po kahit na paunti-unti na-open po yung mind nila sa mga bagay na ganito. Kasi hindi po namamatay yung mga isyung ganito sa mga simbahan. Well, ako bigyan kita halimbawa ng isang sometimes what makes our masses distractive, hindi destructive, no, distractive. Nagbisa ako sa isang parish. At the beginning, nakahanda na kami kasi novena mass yun, ano. Opo. Nung nakatayo na kami dun sa ilalim ng canopy, the sister or the commentator said, then our sponsors for this mass are the following. Ako, Mr. and Mrs. and family, Mr. and Mrs. Blank and family, Mr. and parang mantra, no, sa isip ko. Paulit-ulit. Ang tinignan ko, mahigit 40 ito. Hindi lang 40, umabot pa ng siguro 60. I'm not exaggerating. Opo. Mr. and Mrs. Tatatatat. Sabi ko, mihingal na itong nagbabasa. Sabi ko, ba't di na lang sinabi lahat po na nagsisimba dito at kanilang pamilya? Kung nagsimba siguro yung, ang hirap kung minsan yung mga binabasa mo, wala naman doon sa misang yun, ano? Opo. Pero kung hiningan mo sila at sinabi mo, tinutok mo sa kanila yung para sa misa, ayun, anong tawag doon? You are hindi indebted. You Obliged. are obligado yung Obliged to read. there's another word pa yung Well, parang under duress na. anyway, hindi ko makuha yung word, no? You are Hindi naman indebted. No. Yes, parang ganon. Di nagsimula, ay sabi ko, kahaba. Di pagdating dun sa, di naghomilya ka. Pagdating sa prayers of the faithful, for the ganito, may mga regular na babasahin doon sa libro, no? And for the intentions of our mass donors, Mr. and Mrs. Ayan na naman. Ulit, My goodness. ako. Ang haba naman talaga. Oo, and then, of course, the laity, hindi mo naman maano kasi ang structure siguro yung gano'n, no? Ang hirap nung kako. Ay, sa susunod, bigyan nyo na sa akin yung listahan and sabihin, here are our people who are asking us to pray for them. Pero, kasi, hindi pwedeng hindi nila banggitin yun dahil yung una, sinanay sila sa gano'n. And then, pagkatapos, yun din ang paraan nila. Pero siguro among, kailangan po talaga yung parish priest ang magmando sa mga bag. Kasi talaga pong hahaba yung mass. Indeed. Pwede rin po, They will. Opo, yung mga mass intentions, kung 4 o'clock po yung mass, siguro before 4, basahin na lahat para po hindi masira yung time Nako, para sa misa. Kung ako naman, nasanay ng ganun, ayoko ng ganun, kasi sino makakarinig? O, di ba? No naman, kasi naghintay na yung mga mass goers para Pero hindi mag-start na yung mass. Yun ang nagiging problema din eh. Dahil, Does not solve the problem. Before, kasi pag na late yung nagpamisa, pupuntahan ka rin eh. Ay, sus Maria. Kasi late po kayo. Ako noon, parati kong sagot, kasi late po kayo. Pero Hindi yun nyo nga, narinig. it doesn't solve the problem. Dahil, bakit sinanay mo na Ayun ganun nga, yung- sister. Ang ibig ko sabihin dito, yung nakasanayang hindi tama, Oh, pwede yun. naman i-correct. Correct. Oo. Mahirap mag-correct. Hindi, I mean, nasa sa parish priest, kung paano niya i-orient o papakiusapan yung mga tao. Proper para naman, catechism. oo. Pero kung para minsan naman namang- maintindihan ng mga tao. Yun, nagiging problema yun, let's say may project, diba, Pasko, magre-raise sila ng fund para sa ibibigay na, imbis na hingi sila ng lamak, yung pera, no? Tapos bibili sila ng kung bigas o whatever. Hindi naman dinediretso sinasabi na, yun sobrang ibibigay sa priest or sa simbahan, ibibigay sa mga mahirap. So, ang nangyayari, yun pare ang parang lumalabas, yun pare ang humihingi ng malaki. Ganon ang nangyayari. Hindi klaro yung project kung minsan. Kaya Marami pa tayong nagkakagulo. kailangan ayusin sa sistema ng ating Santa Iglesia. Hindi lang naman sa atin dito yan, no? Mas nangyayari yan sa ibang lugar. All over naman, I think. Kasi pag may bagong sistema o bagong innovation o may bagong nangyari na hindi natin alam kung ano yung gagawin ngayon, may trial and error eh. Siguro ngayon nasa punto pa tayo ng trial and error.
Para sa ating listeners, kung nais po ninyong humabol sa ating kwentuhan, i-text lamang po ang inyong mga tanong at mga kwento habang tayo ay nakikinig sa isang magandang tugtugin. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Among Jean.
Yung sabi po ninyo kanina, no? Yung mga intentions ng misa. Pwede po ninyong paki-explain sa atin kung bakit, yung sabi nga ninyo, di ba, pag may intentions for the dearly departed, hindi na ninyo iniisa-isa. Kapag may intentions for Thanksgiving, hindi na rin iniisa-isa. Medyo matinik ng maybe siguro we'll set the time for the discussion on this matter. Yung kwentuhan natin to. Ayayain natin maging kakwentuhan yung mga sa administrasyon din. Wow. Kasi Ihahatsit natin si Father Pep. oo, dapat. Kasi yan ay, they can explain to us. Mayroong mga terms kaming sinasabing stipend, meron kaming may mga sinasabing may mga stall fees na pinag-uusapan. No? But ako, I only do something in practice as far as my ministry is concerned. Pero yung sigurong mga technicalities, it has to come sa ating mga in charge sa ating financial setup ng Archdiocese. They are more in a better position to speak about them. Mhm. In other words, hindi kita pwedeng pagbigyan, Karen. Postponed ang Mabigat Postpone na, ang discussion. mabigat na usapin kasi. Oo nga. Pero yung tanong ko lang naman kasi, di ba among yung misa, isang offering na yun eh. Yes. No, ang ibig sabihin talaga, the concept of a stipend, the mga stall fee, bakit kung minsan nai-interpret ng mga tao na bayad, no, sa mga ginagawa natin. Opo. It's just a way, ang message, ang object talaga niyan is, dapat ituro is, the church lives by the charity and goodness and kind-heartedness of its members. Mhm. Yung support nila. Pero siyempre, nagkakaroon lang ng mga mekanismo siguro to ensure na merong ganun, ay nilagay nila yung stipend, stall fees. But, as a priest, you can go beyond that. No? Kasi, ako, with all humility, I say, I don't mind. Hindi dapat kami nagbe-base doon. At hindi naman kami nagbe-base doon. No? Basta what is important is we are able to give our services and nagagawa namin yung aming mga ministerial responsibilities, and then the faithful, although they support us in return, no? Yun. Basic. Yun yung tama nga naman. Kasi hindi nagiging komersyo ang misa pag ganun po yung ating pinairal. Among no, yung although hindi natin tatalakayin ngayon. Pero I think kailangan mas stress yung punto. Lalo na ngayon, yung, kasi binuksan natin simbang gabi, offertory, etc. Totoo yan. Yung taga-tanong na yun, kakilala ko. Alam ko kung sino yung nagtanong na yan. At saka, yun ang, tignan natin yung brighter side ng ating pag-attend ng Mass. Hindi tayo dapat mag-focus sa presyo, which is not exactly the right term na dapat Hindi ginagamit natin. Kasi nagkakaroon ng misconcept bakit daw yung misa may presyo pa, ang pagpapakasal, and everything na may kaugnayan sa financial matters. Natin sa simbang gabi, kung babalikan nga natin, sabi nga ni Among Jean, yung simbang gabi, tayo lang dito sa Pilipinas, yung may ganong devotion. So, stress on devotion. I think, kung ganun yung nagiging kalakaran sa mga malalaking parokya, mas gusto ko pang magsimbang gabi sa isang parokya simpleng parokya. Oo, sa isang parokya sa bundok o sa dalampasigan na... But in fairness din, no, I mean, let's not forget, may ang parokya, the parish church, may mga expenses yan, no? Siyempre, you pay for the lights, may sa electricity, no? Yung mga expenses sa maintenance, no? Totoo, madami yan, no? But, and people have also to realize yun, yung mga ganyan, no? Na sa kanila din naman nanggagaling yan. Kasi kami, wala naman kami magagastos doon, no? Personal. Kaya, it is the church that really supports, no? Yung maski sa lumang tipan talaga naman, in the Old Testament,
is the faithful ones. Sila ang nagsusuporta sa templo, sila din yung nagbibigay ng abuluyan, no, para sa mga pangangailangan ng parokya at ng mga ministro. Ako parati ko sinasabi, yung binibigay po ninyong kolekta sa misa, pinakikinabangan namin yun, siyempre, na dahil accessory kami, no? Accessory kami sa parokya. Ibig sabihin, kasama na rin kaming, pero hindi lang naman kami ang nakikinabang doon. Or mayroon bang iba pang pinagpupuntahan yung gastusin doon, no? Sa ilaw. Siguradong yung pong mga broad-minded na mga mass goers natin, yung mga tao na nagsisimba, naintindihan po yung mga bagay na ganyan. Kaya na sustain naman po ng husto yung mga simbahan Oo. natin. Ay, ako naniniwala ako. Kahit ano pa yung parokya, God will provide. Basta taos puso, no? Oo. At Yeah. taimtim. Basta mula sa puso. Oo. At makita mo naman no? Makikita mo naman. Mm-mm. Uy, sa katedral, ayan, kundi sa tulong ng mga tao, mga concerned ng mga devotees, hindi saan ako kukuha ng pambayad kung pansimento, no, dun sa harap. Kaya So, nga. personally, wala Di lang naman yun. akong trabaho. Marami Diba? pang iba. Tsaka ang laki dahil nga cathedral. Wow. Ay, wag na natin Nakabihis. kukwentahin kasi makahabulin na si Amo. So, para bang ganito, what people give, para sa gobyerno, no, what they give and pay in terms of taxes, they get back in terms of social services. Sa simbahan din, what you give in support will also go back to you, no? In terms of sa simbahan, yung mga sacraments, yung comfortable na pagsisimba, malinis na simbahan, maayos na liturhiya, no? Gwapong pare. All rolled into one. Na-tsempo lang. Sabi ko na Ang nga sorry, ba di bobo lang ni hindi Amo tayo yun. matatapos na hindi isisingit talaga yun. Ayos lang yun. Basta Okay, Among. energetic Okay. si Among. Nako, dahil uminit na yung panahon, uminit din yung ating kwentuhan. Pero, gayon pa man, all good things must come to an end. At yung episode natin ngayon, at yung linggong ito ay kailangan muna nating tuldukan. Mag-alay po muna tayo ng isang dasal sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basa-basan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa ating naging kwentuhan at talakayan sa oras na to. At happy listening kay Miss J. Muli, si Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere. Ingat po tayo palagi. At ito naman po si Among Jean, ang inyong naging kakwentuhan sa araw na ito. At, Pero may habol muna, Amo. Okay. Ay, nga pala, hapon. Hindi, hapon na. Habol. Habol. May Ihabol pahabol natin po yung- kami. Alin ang hihahabol dito? Hindi ko makita. Sino po yung mga may birthday ngayon? Yung mga may birthdays. Father Melo pa. Sino ba Father ito? Melo at Si Father Mon Melo at saka si Father Torres. Mon Torres. Wow, happy Happy birthday. birthday.
And binabati ko rin po si MYMP. Welcome back po. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Happy weekend po! Langit at lupa